زكريا يحيى عيسى والآخر الختم الأنبياء محمد المصطفى. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, tayo po'y nagbabalik sa panibagong serye ng ating programa, mga kwento, maikling kwento ng mga propeta sa Islam. At sa nakalipas na kwento natin, na ipaliwanag natin o naikwento natin ang tungkol kay Adam alayhi salam, kung paano siya linikha ng Allah, kung paano siya namuhay sa paraiso, at paano siya, ano yung naging dahilan kung bakit siya pinalabas ng Allah sa paraiso at ipinadala dito sa mundo. At ngayon, mga kapatid sa Islam, pagpapatuloy natin ang kwento ni Adam alayhi salam at ang kwento ng kanyang angkan at ang kwento ng kanyang mga anak. Lamma istaqarra Adam wa zawjatuhu Hawa fil ard, bada'atil haya az-zawjiyah taktamil, fakana la budda min wujudi dhurriyyatin litu'ammira al-ardha wa liyastamira naslu Adam alayhi salam ila yawmil qiyamah. Sinabi natin na dahil nasuway o sinuway ni Adam at Hawa ang kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala na huwag lumapit sa punong iyon, at dahil nasuway nila yon, ipinadala sila ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo. At sa kanilang pamamalagi dito sa mundo, pamamalagi ni Adam at Hawa dito sa mundo, unti-unti nang nagsisimula o nabubuo ang kanilang pamumuhay. At dahil doon, kinailangan nilang magkaroon ng mga pamilya o angkan na magpapatuloy hanggang sa araw ng paghuhukom, hanggang sa Yawmul Qiyamah, upang may pagpatuloy nila ang naitalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala upang ipagpatuloy ang pagsasagawa ng relihiyong Islam dito sa mundo. Wa fi yawmin min al-ayyam waladat Hawa dhakaran wa untha, wa ba'da fatra wada'at dhakaran wa untha, fasamma Adam ahadahuma Qabil wal akhar Habil. Sa kanilang pamumuhay, dumating ang isang araw na si Hawa ay nagsilang ng kambal. May isang lalaki at may isang babae. Pagkalipas ng panahon, siya rin ay nagsilang ng kambal. May isang lalaki at may isang babae. At si Adam alayhi salam, pinangalanan ang dalawang lalaki na yon, na si Habil pati si Qabil. Ibig sabihin, si Habil ay may kakambal na babae. At si Qabil naman ay mayroon ring kakambal na babae. Ulitin natin, ang mga anak ni Adam, kabilang sa mga anak ni Adam, yung dalawang lalaki na si Habil pati si Qabil. At alam rin natin, marahil narinig na natin ito sa mga ating ulama, na sa panahon ni Adam alayhi salam, kung ano ba yung kanilang batas sa pag-aasawa. At ito'y nabanggit na sa kanilang kapanahunan, pwede mong mapangasawa o maging kabiyak ang iyong kapatid. Pero ang kondisyon, pwede mong mapangasawa yung kapatid na hindi mo kasabay isinilang, hindi mo kakambal sa sinapupunan ng inyong ina. So, yun yung batas sa panahon ni Adam alayhi salam. Dahil sila pa yung naunang tao, wala pang tao maliban sa kanila. Zawaju Habil min tawami Qabil. Dumating ang isang araw nang lumalaki na, malaki na si Habil pati si Qabil at ang kanilang mga kakambal na babae. Dumating ang isang araw na gusto nang mag-asawa ni Habil. Kaya't sa kanilang batas, hindi pwedeng pakasalan ni Habil o maging kabiyak ang kanyang kambal. Kaya't gusto niyang pakasalan ang kanyang kapatid o ang kambal ni Qabil.
Kaya't sinabi niya ito kay Adam alayhi salam na gusto niyang mapangasawa ang kakambal ni Qabil. Ngunit, dahil sa ang kakambal ni Qabil na babae ay sadyang napakaganda at ang kakambal ni Habil na babae ay hindi ganong kaganda sa kakambal ni Qabil na babae. Kaya't hindi pumayag si Qabil na mapangasawa ni Habil ang kanyang kakambal. Dahil sabi niya, mas maganda yung aking kakambal, mas maigi na ako na mismo yung makapangasawa sa aking kakambal dahil mas maganda sa kakambal ni Habil. Kaya't hindi siya pumayag. Nang nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan, dahil hindi nga pumayag si Qabil na mapangasawa ni Habil ang kanyang kakambal, sila'y nagtungo kay Propeta Adam alayhi salam upang mabigyang linaw o magkaroon ng batas tungkol sa hindi nila pagkakaunawaan. Kaya't anong sabi ni Adam alayhi salam sa kanilang dalawa? Sabi ni Adam, kailangan ninyong magbigay alay, kurban. Tuqaddimu qurbanan lillahi subhanahu wa ta'ala. Kailangan ninyong magbigay ng kurban, alay kay Allah subhanahu wa ta'ala at doon natin malalaman kung sino man ang makakapangasawa sa kakambal ni Qabil. Kung sino man ang tatanggapin mula sa kanya, ang kanyang alay, tatanggapin ng Allah ang kanyang alay, siya ang makakapangasawa sa kakambal ni Qabil. Qaddama al-ithnan qurbanahuma wa intadara. Kaya't nagmadali si Qabil na pumunta sa kanyang mga pananim. Nangolekta siya, kumuha siya ng mga bulok na pananim. Pinili niya yung mga sira-sirang pananim, yung mga bulok na pananim, at ito yung kanyang ginawang alay. At si Habil naman, siya'y agad na nagtungo sa kanyang mga alagang hayop. Pinili niya yung malusog na kambing at kinuha at ginawang alay. At nang maibigay na nila ang kanilang alay kay Allah subhanahu kurban para kay Allah upang malaman kung sino ba ang karapat-dapat na makapangasawa sa kambal ni Qabil, sila'y atat na atat kung ano ang mangyayari. Nuzulun nar, wakalat kurbana Habil. Nang sila'y naghihintay kung ano ba yung mangyayari sa kanilang mga alay, biglang dumating ang isang apoy at kinain yung alay ni Habil. Alam natin, sinabi natin na ang alay ni Habil ay isang kabash, isang kambing na malusog. Yun yung kinain ng apoy, kinuhang apoy at naiwan ang alay ni Qabil. At ang ibig sabihin nito, tinanggap ng Allah ang alay ni Habil na kambing at hindi tinanggap ang kurban ni Qabil. Ibig sabihin, si Habil ang nararapat o pwedeng makapangasawa sa kakambal ni Qabil. Dahil doon, hindi matanggap ni Qabil na si Habil ay makapangasawa doon sa maganda, doon sa kanilang kapatid na napakaganda. Kahit siya'y nagselos at nagkaroon ng puot at doon na namagitan ang syaitan. Pumasok ang syaitan upang itanim sa pagitan nila o sa puso ni Qabil ang puot at galit sa kanyang kapatid na si Habil. At ito din ay isalaysay sa Quran. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Sabi ng Allah, ikwento mo, Muhammad alayhi salam, ang kwento tungkol sa dalawang anak ni Adam alayhi salam, si Habil, pati si Qabil, at sila'y nagbigay ng alay kay Allah subhanahu wa ta'ala at tinanggap ni Allah ang alay ni Habil at iniwan, hindi tinanggap ang alay ni Qabil. At ang sabi ni Qabil, la'aqtulannak, papatayin kita dahil sa kanyang galit. Sabi niya kay Habil, sa kanyang kapatid, mismong kapatid, papatayin kita. At ano yung naging sagot ni Habil doon?
innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay tumatanggap ng alay mula sa mga taong mayroong takot at pangamba sa Kanya. Lain basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak inni akhafullah rabbal alamin. At nasabi rin, na ikwento rin ng mga pantas sa Islam, mga ulama sa Islam, ang kwento rito, na pagkatapos ng pangyayari yung, pagkatapos ng pagbibigay ng alay, dumating ang isang araw na huling dumating sa bahay si Habil. Dahil siguro sa dami ng kanyang inaalagaang mga hayop, gabi na siya o di kaya hindi siya agad na nakauwi sa kanilang bahay. At dahil doon, inutusan ni Adam alayhi salam si Qabil na puntahan ang kanyang kapatid na si Habil. At nang dumating na si Qabil sa kinaroroonan ni Habil, kanyang tinanong si Habil kung bakit ba ang kanyang alay ay hindi natanggap. Bakit ang alay ni Qabil ay hindi tinanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala? So, yun yung isinagot ni Habil. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Tanging ang alay lamang ng mga taong may pangamba kay Allah ang kanyang tatanggapin. Kaya't napuno ng galit at puot ang puso, ang damdamin ni Qabil sa pangyayaring iyon. O tadhkiru wa tanbih Habil. Kaya't nabanggit ng mga ulama dahil doon, sabi ni Qabil, kung ganyan rin na nangyayari, papatayin kita. Laktulannak. At nabanggit na pinatay ni Qabil ang kanyang kapatid na si Habil sa pamamagitan ng isang matigas na bakal. At sa ibang mga ulat, riwaya, gamit ang isang napakalaking bato. Ito yung kanyang ipinukpok sa ulo ni Habil. At sa ganun na nga ang nangyari, ginustong patayin ni Qabil ang kanyang kapatid. Ngunit bago yun, sabi ni Habil sa kanya, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin. Sabi ni Habil, kapag gagamitin mo ang iyong kamay upang patayin ako, ma ana bibasiti yadiya ilayk. Hindi ko kailanmang gagamitin ang aking kamay upang patayin kita. Dahil inni akhafullaha rabbal alamin, dahil ako'y may pangamba, natatakot ako kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ipinaalala rin ni Habil kay Qabil, inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmik fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'u zalimin. Kanyang ipinaalala kay Habil, kay Qabil ang kaparusahan kung siya'y papatay. At sabi ni Habil, ginusto ko na ikaw mismo yung papasan sa kaparusahan sa aking kasalanan, sa aking mga kasalanan at yung mga kasalanan kung papatayin mo ko. At kung gagawin mo yun, fatakuna min ashabin nar, ikaw ay mapapabilang sa mga taong makakapasok sa naru jahannam. Wa dhalika jazaa'u adh-dhalimin. Ito'y nagsasabi rin sa atin o nagtuturo sa atin na dito, sa kwentong ito, si Adam alayhis salam ay nagturo sa kanyang mga anak patungkol sa ano ba yung halal at ano yung mga haram. At ito yung patunay na ipinaalala ni Habil kay Qabil na malaking kasalanan ang pagpatay. At sa kalaunan, dahil sa matinding galit at puot sa puso ni Qabil, kanyang napatay ang kanyang kapatid. Pagkatapos ng pangyayari yun, hindi alam ni Qabil kung ano yung kanyang gagawin. Kaya pasang-pasan niya, buhat niya ang kanyang kapatid, ang bangkay ng kanyang kapatid, dahil hindi niya alam kung anong gagawin. Hindi rin niya alam kung anong sasabihin niya sa kanilang ama na si Adam alayhis salam. Kaya nang buhat-buhat niya ang bangkay ng kanyang kapatid sa kanyang paglalakad, siya'y napagod.
Kaya't ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpadala ng uwak. Alam natin yung ibong uwak, ang ibon na yun, yung maitim, yung uwak, ipinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala upang ituro kay Qabil kung paano ang dapat gawin sa taong namatay, sa banggay ng tao namatay. At sinabi ng mga ulama, ito yung yung unang pangyayari, krimen ng pagpatay sa kasaysayan ng tao, ang krimen sa pagitan ni Qabil at Habil. Dahil doon mga kapatid, nagpadala ang Allah subhanahu wa ta'ala ng uwak at ipinakita nito na nagpatayan yung dalawang uwak. At yung nanalo, kinuha yung bangkay, naghukay ito sa lupa at inilibing ang bangkay ng kanyang nakatunggali. Kaya't nang makita ni Qabil ang pangyayaring yun, ginaya niya kung ano yung ginawa ng uwak. Naghukay at inilibing yung katawan ng kanyang naging katunggali. At siya'y nagsisisi sa kanyang nagawa. Qala ya waylata a'jaztu an akuna mithla hadal ghurab fa'wari sawat akhi fa asbaha minan nadimin. Hindi ko ba kayang gawin kung ano ba yung ginawa ng uwak na itago ang bangkay ng aking kapatid, at sa kalaunan siya ay pinarusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pagsisisi dahil sa kanyang nagawa, dahil lamang sa kanyang pagsiselos, dahil lamang sa kanyang galit sa kanyang kapatid, kanya itong napatay. Kaya't mga kapatid sa Islam, napakalaking aral po ang ating matututunan tungkol sa kwento ni Adam alayhis salam at ang kwento ng kaniyang mga angkan, ang kwento ni Habil at ang kwento ni Qabil. Mga kapatid sa Islam, inshallah subhanahu wa ta'ala sa mga susunod na araw, ating ipagpapatuloy ang mga kwento ng mga propeta. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سليمان إلياس اليسع يونس زكريا يحيى عيسى والآخر الختم الأنبياء محمد المصطفى.